Ngayon sa ating message ay buksan natin ang ating Biblia sa Mark chapter 10 verse 24 and 25. Pamagatan natin yan na what is your priority? Basahin natin. And the disciples were astonished at his word, but Jesus answered again and said unto them, Children, how hard is it for them that trust in the riches to enter into the kingdom of God? 25. It is easier for a camel to go through the eyes of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Pag-usapan natin yung word na sa ating point number 1 ay yung word na how hard. Yan. Bakit ba ang isang tao ay nahihirapan na pumasok sa kaharian ng langit? Ano ba ang kanyang priority? What is your priority? Yan. Ang priority niya kasi ay ang kanyang sarili. How hard? Sa pagiging priority niya kanyang sarili, ay lalo siyang hindi makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Kasi hindi dapat sarili ang priority natin, ang Diyos. Pangalawa, bakit how hard? Bakit? Ano ba ang priority ng isang tao? Kasi ang priority niya ay yung kanyang riches. Kaya yung yaman niya. Kaya hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Pangatlo, bakit how hard? Nahihirapan siya makapasok sa langit. Kasi ang pinagtitiwalaan niya ay ang kanyang kayamanan, hindi ang Panginoong Hesukristo. Tingnan naman natin yung tinatawag na pagiging easy. Yung point number 1 natin ay how hard. Meron tayong letter A hanggang letter C. Ang letter A ay yung pagiging priority niya ay yung kanyang sarili. Pangatlo ay ang priority niya sa kanyang kayamanan, at yung pangalawa ay priority niya sa kanyang kayamanan, at yung pangatlo ay ang pagtitiwala niya sa kanyang kayamanan. Dito naman sa easy, easy pa daw ang pumasok yung isang camel sa butas ng karayom through the eye of the needle. Pag observe natin, ito ay medyo ikino-compare ito ng Panginoong Hesus, kasi sa bawat bayan sa Israel ay merong malaking gate at may maliit na gate. Yung maliit na gate, halos isang tao lang ang kasya doon, at pagka pinayuko mo yung camel, makakalusot doon. Parang needle door yun. Pero hindi makapasok ang mayaman doon kasi may mga karga yung camel. Kaya natutulog na lang siya sa labas ng city. Kaya makikita natin na pumapasok pa rin yung pagiging priority niya yung kayamanan, priority niya yung kanyang sarili. Kasi bakit? Pag nawala ang kanyang kayamanan, di wala na siyang pangkabuhayan. Kaya hindi niya aalisin yung sakay ng mga camel para makaalis siya kaagad sa lugar na yon at makapagnegosyo siya sa iba't ibang bayan. Kaya makikita natin na hindi, kung sarado na yung city, hindi niya napapapasukin yung kanyang mga camel na may karga. At yung kasi ang pinagtitiwalaan niya, yung kayamanan na yun eh.
Ngayon, sa pagiging easy naman, dapat tanggalin mo lahat ng karga ng camel para makapasok yung camel. Pero yung kayamanan, hindi makakapasok. Maging yung mayaman, hindi rin papasok. Tanayuan niya yung kayamanan doon sa labas ng city. Oh. Kaya ganun, kaya mahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. May gipaika daw yung kamelyo makakapasok sa butas ng needle. Yung needle na tinutukol doon, yung maliit na pintuan sa city. Kaya makikita natin na although sa atin talaga needle na karayom yan. Pero yun ang illustration doon ng Panginoong Hesus. Pero kung gagamitin mo rin naman yon na illustration yung mismong butas ng karayom, eh matinding exaggeration na yon na talagang wala na talagang pag-asa ang isang mayaman. Ibig sabihin, kung aalisin niya yung mga kayamanan niya, katulad ng illustration doon sa pintuan sa city na makakapasok yung kamelyo kung walang karga, makakapasok rin yung mayaman, pero may iwan niya yung kayamanan niya sa labas ng city. Kaya hindi siya makapasok. Ganon din daw yung pagpasok sa kaharian. Pero, kung aalisin mo ang lahat ng bagay, yung letter A natin, sa easier, doon sa point number 2 na easier, ay makakapasok ka sa kaharian ng langit. Take away. Makikita na sa letter A, alisin mo ang lahat ng mga bagay na nakakahadlang sa iyo. Yun. Ano ba yung letter B natin, yung letter A natin, take away all your burden. Number 2 na dun sa ilalim ng point number 2 natin ay yung believe in Jesus Christ. Maniwala ka sa Panginoong Hesus na siya ang magpo-provide sa iyo. Yung number 3 natin, trust in the Lord. Na hindi lamang basta ikaw ay naniniwala, kundi naandun yung totoo mong pagtitiwala na hindi ka magkukulang. Yung maniwala ka, sapat na yon para makapasok ka sa kaharian ng langit. Pero hindi lang yon. Kailangan mo pa ng talagang totally trust sa Kanya. Magtiwala ka. Kasi meron talagang iiwanan mo mga bagay para sa Panginoon. Kaya makikita natin sa ating conclusion dito, doon sa ating title na, What is your priority? Title na priority. Yan. What is your priority? Mas clear kung gagawin natin na pa-question. Ang ating magiging conclusion dito, unahin natin ang Panginoon at pagtiwalaan natin siya. Ang pagpasok sa kaharian ng langit ay hindi lamang isang uri na naiisip mo na naniniwala ka sa Diyos, kundi nagtitiwala ka sa Diyos. Kaya sa application natin, pwede nating ilagay na mula ngayon ay magtitiwala ako sa Diyos na siya lamang ang may alam ng lahat at ang lahat ng bagay na aking gagawin ay pagkakatiwala ko sa Diyos. Hindi ako magtitiwala sa mga bagay na sa tingin ko ay may kakayanan para sa akin sa mundong ito, kundi sa Diyos lang. Yun. Dahil sa natutunan natin na yung kayamanan ng isang mayaman ay hindi siya, yun ang nagiging dahilan para maalis ang kanyang priority sa Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang ating naging application. Magtitiwala lang tayo sa Panginoon. Okay, kung magandang araw sa inyo, yan na muna ang ating simpleng mensahe sa araw na ito.